Kuya Lin, salamat. Ang sakit ng tatay ko ang pinakamabigat na dalahin ko sa buhay. Akala ko hindi na siya gagaling kailanman. Sinabi ko na sa'yo. Hahayaan kitang mamuhay ng maginhawa kasama ang tatay mo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magbantay sa bulok na tindahang iyon at mabuhay sa takot. Ikaw ay babae ko. Mula ngayon at magpakailanman, sa Luoxia-con o kahit sa buong bayan. Wala nang mangangahas na apihin ka kahit konti. Biglang namula ang mukha ni Su Qingqing sa hiya, pero hindi siya bumitaw. Bagkus, mas ibinaon pa niya ang kanyang mukha kay Lin Ye, sa malapad at puno ng pakiramdam ng kaligtasan na dibdib nito. Kinaumagahan, sa opisina ng brigada ng Luoxia-con. Ang opisina ngayon ay kasing ingay ng palengke. Si Zhao Fugi kahapon ng hapon ay dinala na ng legal team ng Chamber of Commerce. Kasama ang mga tao mula sa korte, lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao, pati na ang lugar kung saan inalagaan ang 3 milyong softshell turtle, na palaisdaan, mga bahay sa syudad, at mga sasakyan, ay nilagyan na lahat ng seal. Si Zhao Gang naman ay dahil sa hinala ng embezzlement at commercial fraud, ay direktang painesasan, at dinala sa kulungan. Namuti na ang buhok ni Kapitan Chen sa sobrang pag-aalala. Hinampes niya ang mesa at sumigaw sa mga nagkakagulong taga-nayon na naniningil ng utang. Anong inirereklamo ninyo? Kahit nakulong na si Zhao Fugi. Pero noong una para magtayo ng palaisdaan, ginalaw niya ang pondo ng nayon para sa kalsada. Ngayon, ang palaisdaang iyon ay naging isang malaking gulo. Naghahanda ang korte, na i-auction ito sa mababang halaga pambayad utang. Pero sa nayon natin, sino ba ang may kakayahang sumalo nito? 2 milyon ang starting bid. At kailangan pang akuin, linisin ang lason na tubig at mga pagong. Sino ang maglalakas loob na kunin ito? Oo nga, kapag kinuha mo yan, parang butas na walang hanggan. Ang pondo ng kalsada ng ating nayon. Baka tuluyan ng naging bula, nagbuntong hininga ang mga taga-nayon. Ang mga dating nakabuntot kay Zhao Gang. Ang mga sip-sip na siga, ngayon ay parang mga lantang gulay na rin. Vlog. Ang dobleng kahoy na pinto ng opisina, ay sinipa pabukas. Si Lin Ye na nakasuot, ng malinis at maayos na casual na damit, ay naglakad papasok. Sa likod niya, nakasunod ang masigla, at nag-ibang anyong si Su Qingqing. Ang dating maingay na opisina ay biglang tumahimik. Ang paningin ng lahat, ay may paggalang, at kahit may takot na nakatitig kay Lin Ye. Kahapon, ang malaking boss ng samahan ng mga negosyante, ay nagbigay kay Lin Ye ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ay kumalat na sa buong nayon. Ngayon, si Lin Ye na ang sa Luoxia-con. Buhay na Diyos ng kayamanan. Hindi pinansin ni Lin Ye ang mga mapitagang tingin ng mga tao sa paligid. At dumiretso sa harap ng mesa ni Secretary Chen. Hinayla ang upuan at umupo. Tito Chen po. Nabalitaan ko po na ang nayon ay namumroblema sa kalat ng pamilya Zhao. Parang nakakita ng tagapagligtas si Secretary Chen. At biglang tumayo. Lin Ye. Hindi, Boss Lin. Ikaw. Gusto mo bang kunin ang palaisdaan ng mga pagong na iyon? Pero puno na ng lason iyon ngayon. Sira na ang kalidad ng tubig. Tipid na ngumiti si Lin Ye. Sira na ang tubig. Gamit ang kanyang mahiwagang bukal. Kahit gaano pa kalason ang tubig. Isang patak lang ng mahiwagang tubig ang katapat niyan. Isang hamak na palaisdaan ng pagong. Wala lang yan sa akin. Kumuha si Lin Ye sa kanyang bulsa ng isang mapa na ipinagawa niya magdamag. Ang mapa ng buong nayon. At malakas na ibinagsak sa mesa. Ang kanyang mahahabang daliri ay mariing gumuhit sa mapa. Diretsyong isinama ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Pati na ang 3 bundok sa paligid ng Weihukeng. Ang mga abandonadong bundok ng bato. At ang nasa likod ng bundok, ang kalahating tuyo na imbakan ng tubig ng komunidad. Binilugan niya ang lahat ng ito. Ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Kukunin ko po, sa panimulang presyo na 2 milyon, para matakpan ang butas sa pondo ng kalsada ng nayon. Hindi lang yan. Ang 3 abandonadong bundok sa kanluran. At ang imbakan ng tubig sa likod ng bundok, kukunin ko po lahat. Uupahan ko po ng 50 taon. Boom! Nagulat ang lahat sa opisina. Sunod-sunod ang paghapong hininga ng mga tao. 3 abandonadong bundok at imbakan ng tubig. Masyado naman atang malaki ang gusto niya. Nanginginig ang kamay ni Secretary Chen habang hawak ang ballpen. Boss Lin. Ay itong 3 bundok at imbakan ng tubig. Kahit na abandonado na, pero masyadong malaki ang lugar. Ang bayad sa kontrata para sa 50 taon. Kasama pa ang mga utang ng palaisdaan ng pamilya Zhao. Kailangan ng hindi bababasa. 15 milyong cash. At kailangan pa ng approval mula sa bayan. Hindi man lang nagsalita si Lin Ye. Diretsyong naglabas ng papel na may nakasulat na 50 milyon. Na bank statement na nagpapakita ng balanse.
kasama ang isang black gold savings card, at ibinagsak ito sa harap ni Secretary Chen. 15 milyong cash. Bayad lahat ng buo. Hindi na kailangan dumaan sa mabagal na proseso ng bayan. Ang presidente ng Chamber of Commerce, kahapon pa nakipag-usap sa mga opisyal ng bayan para sa akin. Tuloy-tuloy na ang proseso. Sabi ni Chen, pirmahan na natin ang kontrata. Nang makita ang statement na sapat na para bilhin ang kalahati ng Luoxacan, nanlaki ang mga mata ng mga taga-nayon sa inggit. Ilang mga tao na dumalo noon sa handaan ng pamilya Zhao. Mga babaeng taga-nayon na nanlait kay Linye. Ngayon ay gustong sampelan ang kanilang mga sarili ng dalawang malalakas na sampal. Dali-daling lumapit na may makapal na mukha. Naku po. Sabi ko na nga ba, si Boss Lin ay kakaiba na mula pa noong bata. Isang henyo na bumaba sa lupa. Boss Lin, kumuha po kayo ng napakaraming lupa. Siguradong kailangan niyo po ng mga trabahador. Ano po sa tingin niyo ang asawa ko? Malakas po iyon at masipag. Malamig na tiningnan ni Linye ang mga balimbing na iyon. Ang tingin na tila nakakapagyelo ng tao. Siyempre kukuha ako ng mga trabahador. Pero ang pera ko ay hindi para sa mga walang utang na loob. Hindi para sa mga traidor, lalo na sa mga sip-sip na walang silbi. Lumingon siya, at tumingin kay Su Qingqing sa tabi niya. Mula ngayong araw, sa Luoxacan, itatayo ang Qinghai Ecological Agriculture Group. Si Qingqing ang magiging legal na kinatawan at general manager ng kumpanyang ito. Mula ngayon, sino man sa nayon na gustong magtrabaho, ay kailangang dumaan at pumasa sa interview ni Qingqing. Tulalang naiwan sa kinatatayuan si Su Qingqing. Hindi makapaniwalang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi lang binili ni Linye ang kalahati ng nayon. Ibibigay pa niya ang milyon-milyong halaga ng imperyo ng negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan at ipagkakatiwala sa isang tulad niya na dating minamaliit na mahirap na babae. Mas lalo namang nalaglag ang panga ng mga taga-nayon sa gulat. Ang tingin nila kay Su Qingqing ay biglang nagbago mula sa awa at pang-aapi. Naging matinding paggalang at pagiging sip-sip. Alam ng lahat na ang mundo sa Luoxacan ay tuluyan ng nagbago. Mula ngayon, sina Linye at Su Qingqing ang tunay na mga hari ng lugar na ito. Ilang mga inupahan na taga-nayon para maglinis ng lugar. Kahit nakasuot ng dalawang makapal na mask, ay patuloy pa ring nasusuka sa baho. Hawak ni Su Qingqing ang isang patong ng purchase list. Nakasimangot ang magaganda niyang kilay. Kuya Lin, ang kalidad ng tubig sa palaisdaang ito ay hindi lang nasira ng mga mumurahing kemikal. Mayroon din itong napakatapang na nakakahawang bakterya. Sabi ng Epidemic Prevention ng bayan, kung tutuyuin lang ang tubig at hindi aayusin ang putik sa ilalim, tapos bibilidan pa sa araw na may apog para ma-disinfect, aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan bago ulit malagyan ng tubig. Tsaka, ngayong umaga, yung mga pinadala ni Secretary Chen na ilang malalaking truck ng mga punla ng cherry at peach. Talaga bang itatanim sa 3 mabatong bundok na yun? Kahit mga damo hindi mabuhay ng maayos doon Nakasuot ng straw hat si Linye. Nakatingin sa mga kalbong bundok na yun habang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang isang ambisyong hindi maintindihan ng iba. Qingqing. Kung sa normal na paraan, syempre aabutin ng 2 buwan. Pero kapag si Linye ang gumalaw, hindi ako sumusunod sa nakasanayan. Tinapak niya ang balikat ni Su Qingqing. Dalhin mo muna ang mga trabahador para magpahinga. Ako na mismo ang magbabantay sa pond na ito ngayong gabi. Bukas ng umaga, dalhin niyo agad ang mga tao sa bundok para magtanim ng puno. Kahit punong-puno ng tanong ang isip ni Su Qingqing. Dahil sa kanyang walang kondisyong tiwala kay Linye. Sinunod niya ito at dinala ang mga trabahador. Paalis sa mabahong lugar na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang paligid ng turtle pond. Tanging ang nakakasuka, at nabubulok na amoy ang dala ng hangin. Nang makasigurong walang tao sa paligid, at ang lahat ng CCTV, ay pansamantala na rin niyang pinatay. Lumapit si Linye sa gilid ng pond. Hinawakan niya ang berdeng jade pendant sa kanyang dibdib. Dahil sa pagbili niya ng kalahating swerte ng nayon, at ang matinding pagbabalik ng kalikasan, mula sa Wei Hukeng nitong mga nakaraang araw, ang mahiwagang bukal, sa loob ng spirit space, ay nakaipon na ngayon ng isang maliit na lawa ng berdeng spirit liquid. Ang linaw at dami nito, ay mas higit pa kaysa noon. Zhao Fugi, ang kalat na iniwan mo, sa paningin ko, ay isang napakagandang pataba. Tumalim ang tingin ni Linye, ginamit ang kanyang isip, spirit liquid, labas. 10 patak ng purong spirit liquid ang naging isang berdeng liwanag at agad na bumulusok sa ilalim ng mabaho at maitim na turtle pond. Boom! Ang himalang ito
ay parang nagpabago ng mundo. Ang malaking pond. Ang tubig nito ay parang kumukulong tubig, na biglang nagwala. Ang mga nakalutang, na libo-libong patay na turtle sa tubig, nang madikit, sa tubig na may spirit liquid, ay hindi nabulok, kundi parang yelong natapat sa apoy, na mabilis na tunaw. Ang mga bakterya sa katawan nila, at mga lason ay agad na nawala, at ang mga turtle mismo, ang protina at calcium sa buto nila, ay tuluyang dinurog ng spirit liquid, at naging pinakadalisay, at pinakamataas na kalidad na likidong pataba sa mundo. Wala pang 2 oras ang nakalipas. Ang dating kasing itim ng tinta, at mabahong nakakalasong lawa, ay hindi lang nawalan ng baho, kundi naging malinaw at malinis pa ang tubig. Sa ilalim nito ay lumitaw pa, ang isang tila amber, na madilim na gintong latak ng nutrisyon. Ang buong katubigan ay napuno, ng matinding sigla ng buhay. Ayos, nagtagumpay. Ang buong loang ito ng masustansyang tubig, ay hindi lang makakapagpalaki ng pinakamataas na kalidad na yamang tubig, kundi isa ring perpektong milagrong likido para sa tigang na bundok. Kinaumagahan, sa pansamantalang compound ng Qinghai Ecological Group, dinala ni Su Qingqing ang mahigit 50 mga taga-nayon na inupahan ng malaking sahod. Dala ang ilang water pump at excavator. Sama-sama silang nagpunta sa gilid ng lawa ng mga pagong. Nakasuot pa nga sila ng mga gas mask, handang-handa para sa isang matinding labanan. Ngunit, nang tumayo sila, sa gilid ng lawa, plop, ang logbook sa kamay ni Su Qingqing, ay nahulog sa lupa. Parang nakakita ng multo ang lahat ng taga-nayon. Nakatulala sa harapan nila, ang loang ito nakasinglinaw ng asul na sepiro, at naglalabas ng banayad, na halimuyak ng mga halamang tubig. Ay ito ba yung nakakalasong lawa kahapon? Nasaan na yung mga nabubulok na pagong? Nasaan na yung maitim at nakakalasong putik? Nanaginip pa ba ako? Lumabas si Linye mula sa pansamantalang toda. Mukhang sariwa at masigla. Itinuro niya ang tubig. Huwag na kayong tumunganga dyan. Ang lason sa lawa ng mga pagong ay tinanggal ko na kagabi gamit ang isang sikretong formula. Ngayon, paandarin nyo na ang mga pump. Ang masustansyang tubig na ito, kailangan yung bombahin lahat, papunta sa mga tubo ng irigasyon sa 3 batong bundok na iyon. Bago lumubog ang araw ngayon, kailangang maitanim na lahat ng mga punla ng cherry, at mga punla ng peach, ng buo. Ang tingin ng mga taga-nayon kay Linye, ay nagbago mula sa pagtingin sa isang mayamang tao, patungo sa pagtingin sa isang buhay na Diyos. Nilinis ang 30 ektarya ng nakakalasong tubig sa loob ng isang gabi. Ang ganitong kakayahan, ay talagang makapangyarihan. Ang 50 kalalakihan, ay nagpakita ng walang katulad na sigla sa pagtatrabaho. Kapag sumunod tayo kay Boss Lin, siguradong aasenso tayo. Vroom. Nagsimulang humandar ang mga dambuhalang water pump, ang masustansyang tubig na puno ng espiritual na likido, at katas ng mga pagong, ay dumaan sa malalaking tubo, at mabilis na umagos papunta, sa 3 tigang na batong bundok, pagsapit ng gabi. Sa batong bundok, sa ilalim ng palubog na araw, 10,000 tuyo, at walang buhay na mga punla, ng prutas ang itinanim, sa tigang na lupa. Ngunit, nang ang unang alon, ng madilim na gintong tubig mula sa lawa ng mga pagong, ay dumilig sa kanilang mga ugat, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nangyari. Ang mga punla na nasa siwang ng mga bato, na imposibleng mabuhay, ay parang mga tuyong espongha, na sumipsip ng milagrong tubig. Ang mga tuyong sanga, sa isang iglap, ay naging malusog at lantian. May ilang puno pa ng peach, nasa kabila ng batas ng kalikasan. At sa ilalim ng nakakagulat na siglang ito, ay bigla na lang umusbong. Ang mga kulay rosas na usbong ng bulaklak, nakatayo si Su Qingqing sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ang buong paligid. Nasa loob lamang ng isang gabi, ay naging isang masiglang kakahuyan. Nanginginig siya sa sobrang tuwa. Kuya Lin, nabuhay sila. Nabuhay silang lahat at ang bilis lumaki. Anong klaseng mahimalang tubig ba ito? Makakapanumpa siya, na kahit pa, nakabasa siya ng 100 libro sa agrikultura, ay hindi pa rin maipapaliwanag ang himalang nangyayari sa kanyang harapan. Nakatayo si Linye sa tuktok, nakatingin sa ibaba, sa malinaw at malaking palaisdaan at sa buong kabundukan, kung saan mabilis na lumalaki ang mga puno, umaapaw sa kanyang dibdib, ang matinding ambisyon na sakupin ang mundo. Ang Qingqing Aquaculture ay simula pa lamang natin, kapag ang mga punong ito na sumipsip ng enerhiya, ay nagbunga na ng mga mahiwagang peach at prutas. Ang susunod nating sasakupin, ay ang buong bansa at maging ang buong mundo, ang pinakamataas na merkado ng sariwang produkto, habang ang imperyo ng negosyo ni Linye, ay nagsisimula ng lumawak ng mabilis. Sa isang syudad na 300 kilometro ang layo, sa isang napakarangyang skyscraper, sa opisina sa pinakamataas na palapag. Isang lalaking nakasalamin na may gintong frame, isang malamig at seryosong binata, ang nakatingin sa isang ulat na hawak niya, na may nakasulat na, Luok siya Con Qinghai Ecological Group, pagsisiyasat sa biglaang pag-usbong. Siya ang nagmamonopolyo sa syudad, ng merkado ng mga mamahaling sariwang produkto.
na kumokontrol sa kalahati ng industriya. Ang tagapagmana ng Luyuan Group, na si Chu Xiaojia, bumili ng koi sa halagang 50 milyon. Nilinis ang 30 ektaryang bulok na palaisdaan sa isang gabi, at nagtanim pa ng mga puno sa mabatong bundok. Hinagis ni Chu Xiaojia ang ulat sa ibabaw ng mesa, at ngumiti ng may halong malamig na kalupitan. Medyo nakakatuwa, pero, sa probinsyang ito, walang kahit anong kumpanya ng sariwang produkto ang mabubuhay, nang hindi nagbabayad ng protection fee sa pamilya Chu. At makakaligtas sa amin. Luok Shakon, tama ba? Magpadala ng mga tao, para turuan ang boss Lin na ito kung ano ang tunay na kapangyarihan ng pera. Isang matinding labanan sa negosyo laban sa Qinghai Ecological Group, na naglalayong durugin sila. Ang tahimik na papalapit, sa loob ng Qinghai Ecological Compound. Hawak ni Su Qingqing ng isang tray gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang paghinga sa sobrang pananabik. Sa loob ng tray, ay may isang peach na kasing laki ng maliit na pakwan. Ganon kalaki. Ang buong prutas ay nagpapakita ng malinaw at bahagyang naaaninag na kulay rosas, na parang inukit mula sa pinakamagandang jade. Sa tabi nito, ay may ilang piraso rin, na kasing laki ng mga ruby, at kumikinang na parang purpurang ginto na mga cherry. Kuya Lin, tingnan mo, hinog na ang unang batch ng mga prutas. Saan ka nakakita ng ganitong prutas? Para itong prutas ng mga Diyos mula sa hardin ng Reyna. Nasenggot ko lang ang amoy nito. Nawala na agad ang mga pangingitim ng mata ko sa pagpupuyat. Bumuhos ang walang katapusang lakas sa buong katawan ko. Kinuha ni Linye ang kulay esmeraldang peach. Dinama ang umaapaw na, espiritual na enerhiya ng kalikasan sa loob nito. At ngumiti ng may buong kasiyahan. Napaka-perpekto. Dahil sa paghigop ng espiritual na likido at ng 100 taong gulang na pagong. Ang mga puno ng prutas na puno ng nutrisyon. Hindi lang bumilis ng 10 beses ang paglaki, kundi ang bisa rin ng prutas na ito ay sapat na para mabaliw ang mga matatandang mayayaman na takot mamatay. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ang mahiwagang prutas, sa labas ng bakuran sa bungad ng nayon, biglang may narinig na nakakabinging ugong ng makina. 8 malalaking off-road na sasakyan na may logo ng Luyuan First Group ang dumating. At direktang hinaranggan ng Luok Shakon, angkay sa 100, patungo sa bayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuyod ang buhok, at may dalang briefcase. Ang bumaba, pinalilibutan ng 12 dosenang mga gwardyang nakaitim. Siya ang vice-presidente ng Luyuan Group, si Wang Biao. Naglakad si Wang Biao hanggang sa tarangkahan ng Qinghai Compound. Ni hindi man lang pumatok, at sinipa pabukas ang nakasarang gate na bakal. Naglabas siya ng business card, at parang naglilimos na itinapon ito sa paanan ni Linye. Ikaw siguro si Linye. Ako ang vice-presidente ng Luyuan Group mula sa probinsya. Nagustuhan ng aming Young Master Chu ang prutasan mo, pati na rin ang formula na nakakapaglinis ng tubig. Kumuha si Wang Biao ng dokumento mula sa kanyang bag, at padabog itong ibinagsak sa mesang bato. Pirmahan mo yan. Magbibigay ang Luyuan Group ng 10 milyon para bilhin ang Qinghai Ecological Group mo. 70% ng mga sapi, pati na rin ang lahat ng pangunahing formula ng teknolohiya. Mula ngayon, ikaw ay magiging tauhan na lang ng Luyuan dito sa Luok Shakon. Binibigyan ka pa ng grasya ni Young Master Chu. Nang inig sa galit si Su Qingqing. 10 milyon para sa 70% ng sapi at formula. Lantarang pagnanakaw na yan. Ang upa pa lang sa mga bundok na ito, at ang mga naunang infrastruktura. Gumastos na si Kuya Lin ng higit 10 milyon. At hindi pa man lang naibebenta ang mga prutas namin. Anong karapatan ninyong pilitin kaming magbenta? Bakit namin gagawin yun? Dahil dito sa industriya ng sariwang pagkain sa probinsya ng Jiangnan, ang Luyuan Group namin ang batas. Itinuro niya ang mga sasakyan sa bungad ng nayon. Ang mga naglalakihang off-road na sasakyan na nakaharang, na may mga matang puno ng pagmamayabang at pagbabanta. Linye, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit gaano pa kaganda ang mga prutas mo, isang salita lang mula sa Luyuan. Sa buong probinsya ng Jiangnan, walang kahit anong kumpanya ng logistic ang mangangahas na tanggapin ang produkto mo. Walang kahit anong cold chain na sasakyan ang papasok dito sa inyo. Haharanggan ko ang lahat ng daan palabas ng Luok Shakon. Puputulin ko ang lahat ng bentahan ninyo. Sa loob ng 1 linggo, ang lahat ng prutas mo sa bundok na ito ay mabubulok lang sa mga puno. Pagdating ng araw na yun, hindi ka lang mawawalan ng puhunan. Kailangan mo pa rin lumuhad para magmakaawa sa akin, kay Young Master Chu, na ampunin ka. Boss Lin, kumalaban sa mga kapitalista, ang isang hamak na magsasakang tulad mo, ay wala ng ibang kawala,
Pirmahan mo na. Sa harap ng lantarang pagbabantang ito, ang ekspresyon sa mukha ni Linye ay hindi man lang nagbago, hindi man lang niya tiningnan ang mapang-abusong kontratang iyon. Sa halip, kinuha niya sa mesa ang isang purple gold na cherry at dahan-daang inihagis sa kanyang bibig. Pagputok ng katas nito, isang napakabangong amoy ang agad na ng ibabaw sa masangsang na amoy ng tabako ni Wang Biao. Luyuan Group. Hinaranggan ang daanan ko sa lupa. Kumuha si Linye ng tissue at pinunasan ang kanyang mga kamay na parang nakatingin sa isang payaso. Vice President Wang, iniisip mo ba na ang kapangyarihan mo ay sapat na para takpan ang langit at araw? Binibigyan na ng pabor, nagmamatigas pa. Mabuti, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Makinig kayong lahat. Harangan niyo ang pasukan ng nayon. Kahit isang langaw, huwag niyong paliparin palabas. Qinghai Ecology. Eksakto nang ibibigay na ni Wang Biao. Ang utos na ay lockdown. Isang nakakabinging ugong. Ang biglang umalingaw-ngaw mula sa langit. Napakalakas ng tunog na ito. Na natabunan pa ang sigaw ni Wang Biao. Nayanig ang mga eardrum ng lahat. Hanggang sa mamhid ang mga ito. Si Wang Biao at ang 12-12 ng gwardyang nakaitim ay napatingala na lang. Nanlaki agad ang kanilang mga mata at halos malaglag ang kanilang mga panga. Makikita sa himpapawid ng Luoxacan na bigla na lang may lumitaw na 6 na malalaking transport helicopter. Ang malakas na hanging dala ng mga propeller ay hamampis kina Wang Biao, kaya pumapagaspas ang kanilang mga suit at halos hindi sila makatayo ng maayos. At sa pinakaunang, marangyang business helicopter ay may nakatatak na isang napakalaking purong gintong logo. International Seafood Chamber of Commerce Global Special Supply. Dahan-daang lumapag ang helicopter sa bakanteng lote sa labas ng Qinghai Compound. Bumukas ang pinto. Ang boss ng International Seafood Chamber of Commerce, na si Zhu Wanshan, kasama ang isang grupo ng mga sikat na dayuhang bodyguard, ay masiglang naglakad palapit. Hindi man lang pinansin ni Boss Zhu ang nasa tabi niyang hinampes ng hangin, na si Wang Biao na halos matamba na. Diretso siyang lumapit kay Linye, at buong paggalang na yumuko ng malalim. Kapatid na Lin, natanggap ko ang mensahe mo. At agad-agad, kung pinakilos ang Chamber of Commerce sa buong Greater China Region, ang lahat ng transport helicopter, para pumunta rito. Diyos ko! Kanina habang nasa helicopter ako, ang mga prutas mo sa buong bundok, ang enerhiyang inilalabas ng mga ito, ay mas nakakagulat pa kaysa sa isang emperador. Ang mga namungunang Royal Consortium sa Middle East, nang makita ang test data na ipinadala ko, ay talagang nabaliw na. Si Wang Biao na nakatayo sa gilid, ay parang tinamaan ng kidlat, tulala at hindi makagalaw. Siyempre kilala niya si Zhu Wanshan. Siya lang naman ang pinakamalaking isda sa International Chamber of Commerce. Sa harap ni Zhu Wanshan, ang Liuan Group nila ay isang maliit na insekto lang sa probinsya. Ngumiti ng nakakaloko si Linye. Sinulyapan si Wang Biao at tumango kay Boss Zhu. Kapatid na Zhu, may nagsabing haharangin daw ang mga kalsada ko para mabulok ang mga prutas ko sa puno. Wala po akong magagawa, kaya nagpatawag na lang ako ng chopper para i-airlift. Pagkarinig nito ni Boss Zhu, biglang nagdilim ang mukha niya. Lumingon siya ng masama kina Wang Biao. Ang aura niya bilang isang makapangyarihang boss ay lumabas, kaya halos hindi makahinga si Wang Biao. Nilabas ni Boss Zhu ang kanyang cellphone at may tinawagan. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong ang Liuan Group ng Jiangnan Province at ang lahat ng fresh produce import at export channels nila ay higpitan ng inspection. Hindi ba mahilig silang mangharang? Hayaan ninyong ang sarili nilang mga produkto ay mabulok lahat sa mga container sa customs. Clack, nanghina ang mga tuhod ni Wang Biao at napaluhod sa sahig. Alam niya na kayang-kayang gawin ito ni Zhu Wanshan. Isang salita lang, kaya nitong palugihin ang Liuan Group ng bilyon-bilyon at tuluyang mabankrupt. Boss G, Boss Lin, kami na po ang bahala. Luluhod po kami at hihingi ng tawad sa inyo. Maawa po kayo sa amin. Hindi man lang kumurap si Linye. Ching ching. Samahan mo ang mga tao ni Boss Zhu sa bundok para mamitis ng prutas. Tungkol naman sa mga basurang ito, paalisin mo na sila kasama ng mga bulok nilang sasakyan. Huwag nilang dumidumihan ang lupa ng nayon natin. Sa ilalim ng ugong, ng mga propeller ng chopper, si Wang Biao ay parang asong bahag ang buntot, na nagmamadaling tumakas kasama ang kanyang convoy. Habang ang jade peaches ni Linye, at purple gold cherries, ay maingat na isinakay ng balto-balto, sa loob ng mga helicopter. Malapit na itong ibenta sa halagang 100,000 bawat isa. Isang napakabaliw na presyo, at babagsak sa pinakamataas na sirkulo ng mga bilyonaryo sa mundo. Ang pangalan ng Qinghai Ecological Empire, sa araw na ito, ay opisyal na umangat mula sa nayon, patungo sa tuktok ng mundo. At ang Luoxacan, ay naging isang banal na lugar, sa paningin ng mga bilyonaryo.
Araw-araw, hindi mabilang na mga luxury cars ang gustong pumasok sa nayon para lang makabili ng isang sikat na prutas na nakakapagpalakas ng katawan. O kaya naman, isang maswerteng koi fish para sa bahay. Sa opisina ng komite ng Luokshakan, siksikan ang mga tao. Nakaupo si Linye sa kabisera. Si Secretary Chen at ilang opisyal ng nayon ay magalang na nakaupo sa gilid. Hawak ang makakapal na kontrata. Ang buong lakas paggawa ng nayon. Halos nandito na ang lahat. Pigil hininga sila. Naghihintay kay Linye na ay anunsyo ang Chinggay Group. Phase 2 expansion plan nito. Kumatok si Linye sa mesa. Hindi kalakasan ang tunog, ngunit may taglay na, autoridad na hindi pwedeng questionin. Ang fish pond ng mga Jaw ay tuluyan ng nalinis. Plano ko doon. Itayo ang pinakamalaking greenhouse aquarium sa buong mundo. Bukod pa rito, palalakihin pa ang sakop ng 3 kalbong bundok. Lahat ng lupa sa nayon, basta't gusto ninyong mamuhunan. Akong si Linye, bibilhin lahat ng 5 beses sa pinakamataas na presyo sa merkado, para bigyan kayo ng dividendo. Ang mga taga-nayon sa ibaba, ay nagbigay ng masigabong palakpakan. Mabuhay si Boss Lin. Ang ating Luokshakan, magkakaroon na rin ng pinakamayaman sa mundo. Tiningnan ni Secretary Chen ang nasa harapan niya. Sa loob ng wala pang isang buwan, binago na, ng binatang ito ang kapalaran ng buong nayon. Punong-puno ng emosyon. Boss Lin, hindi, Chairman Lin, dinala mo ang buong nayon sa kasaganaan. Dati, ang nayon natin ang pinakamahirap sa buong bayan. Ngayon, kahit ang mayor araw-araw akong tinatanong kung kailan siya pwedeng bumisita rito. Ngumiti lang ng bahagya si Linye. Sa hindi kaliwang kalsada ng nayon, isang wheelchair ang dahan-daang itinutulak. Nakaupo rito ang na-stroke at lumpong. Si Zhao Fugi, tabingi ang bibig at tumutulo ang laway. Kahit gising na siya, wala na siya sa katinoan. Araw-araw, nakatingin lang siya sa langit, at nauutal na sumisigaw. 30 milyon. Ang mga isda ko. Tiningnan ni Zhao Gang ang kalangitan sa di kalayuan, kung saan patuloy na lumalapag ang mga transport helicopter. Naririnig ang hiyawan ng buong nayon. Naalala niya kung paano niya noon, dahil sa 500 piso, pinahiya si Linye. Naalala niya kung paano, dahil sa kasakiman, sa maliit na dividendo, itinaboy niya ang tunay na henyo sa teknolohiya. Linye, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Dapat akin ang kayamanang iyan. Akin yan. Parang baliw siyang tumakbo papunta sa direksyon kung saan lumapag ang helicopter. Ngunit pinigilan siya ng ilang malalaking security guard at itinapon sa kanal na parang isang maliit na manok. Nagkataong dumaan ang sasakyan ni Linye. Hindi man lang niya ibinaba ang bintana para tingnan ang mag-ama. Para sa kanya ngayon, ang mag-amang Zhao ay mas mababa pa sa alikabok sa tabi ng kalsada. Isang buwan ang lumipas. Sinalubong ng Luokshakan ang pinakagranding araw sa kasaysayan nito. Puno ng dekorasyon at ilaw ang buong nayon. Ang red carpet, mula sa bungad ng nayon, ay nakalatag hanggang sa taniman ng prutas sa likod ng bundok. Libo-libong bisita mula sa buong mundo ang nagtipon-tipon dito. Kahit ang mga kinatawan ng royal family mula sa Middle East ay nagpadala ng mga tao para magbigay ng red along purong ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Su Qingqing ay nakasuot ng purong puting, custom-made na wedding dress na pinalamutian ng daan-daang maliliit at kumikinang na diamante, kasama ang kanyang ama, na ngayon ay nakakalakad na mag-isa. Hawak kamay na dahan-daang naglalakad sa red carpet. Ang Su Qingqing ngayon ay hindi lang general manager ng Chinggay Group, kundi pati na rin sa probinsya ng Jiangnan. Ang pinaka-eleganteng socialite, dahil sa matagal na pag-aalaga ni Linye. Kutis porselana ang balat niya. Sa kanyang mga matay makikita ang walang katulad na kumpiyansa. Nang ibigay ng ama ni So ang kamay ng kanyang anak sa mga kamay ni Linye, naluha ang matanda. Linye, siya lang ang nag-iisa kong prinsesa. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Mahigpit ding hinawakan ni Linye ang kamay ni Su Qingqing. Sa harap ng buong nayon at mga bisita mula sa buong mundo, formal siyang nagdeklara. Akong si Linye ay nagsimula sa wala, minsang itinuring na parang langgam. Pero ako ang gumagawa ng sarili kong kapalaran, hindi ang langit. Mula sa araw na ito, si Qingqing na ang buhay ko. Itong Luokshakan, itong malawak na taniman ng prutas, at ang lahat ng yamang tubig na ito, ay ang aking alay na dot para sa kanya. Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Sakto namang, mula sa direksyon ng Wei Hukeng. Biglang, may narinig na, malakas na lagaslas ng tubig na parang itendal ng dragon. Swoosh! 20 dambuhalang koi fish, sabay-sabay na tumalon mula sa tubig. Sa ilalim ng sikat ng araw, bumuo sila ng isang malaking gintong arko, yung dambuhalang haring isda na kasing laki ng Hilingen.
ay umahan din sa pampang, at naglabas ng malalim na etenggal. Tila binabati ang kanilang hari. Yumuko si Linye, at buong pagmamahal na hinalikan. Ang mga labi ni Su Qingqing, humulan ng mga pulang talulot ng bulaklak. Ang mga helicopter sa himpapawid, ay nagbuga ng makukulay na usok, na bumuo ng malaking pangalang Qing. At Ye, makalipas ang maraming taon, matagal nang, pinalitan ng pangalan ng Luok Shakon bilang Qinghai Wonderland. At naging pinakamagandang ecological reserve sa buong mundo, at pinagkukunan ng mga mamahaling, sariwang pagkain, sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa ilalim ng puno ng peach. Mahilig pa ring humiga si Linye sa kanyang silyang yentok, hawak ang isang tsaa, habang pinapanood sa di kalayuan. Sa damuhan, ang dalawa niyang anak na naghahabulan at naglalaro, si Su Qingqing, na nagretiro na sa negosyo, ay nakaupo sa tabi niya, at marahan siyang pinapaypayan. Lin. Tumawag ulit si Boss Zo kahapon. Sabi niya, yung mga Yuhua Hairy Crabs daw, na isinubasta sa Dubai, ay umabot sa presyong 1,000,000 bawat isa. Tinatanong niya kung kailan tayo maaaring magdagdag ng supply. Napapikit si Linye, habang nakatingin sa kanyang dibdib, kung saan ang kanyang kwintas ay kumikinang, na parang may umaagos na tubig sa loob ng berdeng jade, at ngumiti ng bahagya. Sabihin mo sa kanya, huwag magmadali, mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Ang mga kayamanan natin ay para lang sa mga karapat-dapat.